kinasuhan na si Marcoleta, si Senador Rodante Marcoleta. Kinasuhan na. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan. Sa bagay, alam naman nating talagang kakasuhan siya eh. Ha? Kasi mabigat yung ano eh. Hindi madaling patunayan yung krimen na nagawa niya eh. Madaling patunayan. Kasi may admission siya eh. May pag-amin siya. Kaya sa mga nag-file ng kasong ito laban sa kanya, naging madali yung ano, yung pag-file kasi nga madaling i-prove eh. At saka ang pinagbatayan lang naman ng kasong ito, yun mismong inamin niya sa programa. Mga kabunyog, inamin niya mismo sa programa ng dun sa Net25, yung saganang mamamayan. Nagpo-programa talaga yan dyan doon si Marcoleta sa Net25 yan, yung sa Iglesia ni Cristo. At doon kasi sa programa niya na yun, napanood ko yun eh. May dalawa siyang kapartner doon na hosts. Tapos laging ano doon si Marcoleta. Ang sabi ni Marcoleta doon, pinag-usapan nga kasi nung pagkatapos ng eleksyon ng May 2025, nag-file ng SOSE. Lahat naman kasing kandidato, kahit political parties, kahit nga party list, pati kandidato tulad ni Marcoleta, senador, matalo ka man o manalo, magpa-file ka ng SOSE, Statement of Contributions and Expenditures. Required yan ng COMELEC, nasa batas yan eh. Omnibus Election Code, required. Pag hindi ka nag-file niyan, pwede kang matanggal. Kung nanalo ka, pwede kang matanggal. Or pwede kang ma-disqualify na sa susunod na mga elections. Hindi ka na pwedeng tumakbo. Pwede ka pang makulong. Election offense eh. Yung hindi pag-file ng SOSE, Statement of Contributions and Expenditures. Ngayon, sa final ni Marcoleta na SOSE, ang gastos niya 112 million pesos. Ang nagastos niya umano sa eleksyon. Yan yung kanyang expenses. Total. Nung pag-file niya naman ng SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, ang final niya naman, 52 million ang kanyang net worth. Di para, ang laking inconsistency, ang laking discrepancy. Paano nangyari na mayroon kang nagastos na 112 million ng eleksyon sa susi mo, tapos pagdating sa SALN mo, 52 million. Pwede yon kung tumanggap ka ng donations. Ibig sabihin, yung 112 million mong nagastos, donations. Donations. Kaya lang, may nakalagay naman sa Omnibus Election Code, Section 97. Ang nakalagay doon, required na i-declare ang mga donors o contributors. Hindi nga pwedeng alias. Required ang real names. Yung real names are required to be declared. Kailangang i-declare mo. You have to declare the complete real names ng donor mo. Ang problema, ang ginawa ni Marcoleta doon sa susi niya, donor o donation, zero. Donation, zero. Pero, sa programa doon sa ganang mamamayan, Net25, sinabi niya, hindi, ang totoo yung 112 million na yun, mga donations yun eh. Kaya lang, hindi ko na dineclare, linagay ko na lang sa donation, zero, kasi sabi daw ng mga donors niya, huwag isasabi yung pangalan nila. Kaya hindi niya na daw dineclare doon. Inadmit yan ni Marcoleta sa programa. Public yun, programa sa TV. Kaya, ano ang kaso ngayon ni Marcoleta? Dalawa. Dalawa ang kaso niya. May kaso siya sa COMELEC, may kaso pa sa ombudsman. Una muna, sinong nagkaso? Sila Danilo Araw. Si Danny Araw ng grupong Kontradaya. Anti-elect, ano ito? Itong advocate ito sa malinis na halalan. Kontradaya. Professor ito ng UP Diliman, si Professor Danilo Araw. Siya yung nag-file ng kaso. Kasama niya ring nag-file ng kaso si Attorney Dino Dilion. Si Attorney Dino Dilion.
Ang isa pang nakita ko doon na pangalan, si Attorney Alex Lacson. O yan. Kaya bali, tatlo ang nag-file. Yung grupong kontradaya na nire-represent ni Danny Araw at saka si Attorney Dino Dillon. Si Attorney Dino Dillon sa ano yun eh, ano yan, abogado yun ni Laila de Lima eh. Oh. At saka si Alex Lacson, yung komandidatong senador sa line-up ni Leni Robredo noon. Oh, si Attorney Alex Lacson yun. Sila yung nag-file ng kaso. Kaya ano ito? Hindi ito mga itong mga nag-file na ito ng kaso laban kay Marcoleta, totoong advocates ito ng malinis na halalan. Tama lang naman 'yun. Ngayon, bakit perjury? Bakit perjury yung kinaso? Ay under oath siya doon sa SOSE. Under oath yung SOSE na 'yon. Tapos ang dapat dahil material yung mga sasabihin mo doon, hindi ka dapat magsisinungaling sa SOSE mo. Nagsinungaling siya eh. Kasi sabi niya wala siyang donation. Yung pala mayroon. Perjury yon. Saan final yon? Sa ombudsman. Sa ombudsman. Kaya yung isang kaso niya, perjury sa ombudsman dahil sa pagsisinungaling. Doon naman sa COMELEC, ang kaso niya, Omnibus Election Code, violation ng Section 97. Ano yung Section 97? Yun na nga, required kang i-declare ang donors mo or contributors. Hindi mo pwedeng hindi gawin yun. Kasi required nga, the violation of Section 97 of the Omnibus Election Code. Election offense yun. Iba yung kaso sa ombudsman, perjury yun. Iba naman yung kaso sa COMELEC, violation of the Omnibus Election Code. So sabay gugulong yung kaso na yan. Isang act yun, yung pinag-uusapan natin dito, pareho ang facts, parehong pero dalawang kaso ang lumitaw. Ang una, perjury. Sa ombudsman yun. Bakit ombudsman? Kasi yun maling gawi yan ng isang official ng gobyerno. Senador ka tapos nagsisinungaling ka. Di ba? Kaya perjury sa ombudsman. Tapos dito naman sa COMELEC, violation of the Omnibus Election Code, Section 97. Ayan. Kaya ito mga kabunyog. Salamat naman at talagang tinuloy ng mga grupong ito ang pagkaso kay Marcoleta. So yan, obligado na ngayong sagutin ni Marcoleta yan. Yung mga kaso na yan. Hindi ito simpleng mga kaso. Doon sa kaso sa COMELEC, pag napatunayan siya doon, makukulong siya ng 1 to 3 years without probation yun. Pwede pa siyang ma-disqualified, hindi na makatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Yan yung pwedeng paging parusa, violation ng Section 97 ng Omnibus Election Code. Sa perjury, ang pwedeng mangyari dyan sa perjury, kasi ombudsman yan, ang pwedeng gawin ng ombudsman, pag nag-decide ang ombudsman na may probable cause, ipapasa sa Senado. Sa Senado naman, i-recommend ng ombudsman sa Senado na sa Ethics Committee ng Senado, Senate Ethics Committee, pwede siyang tanggalin sa pagiging senador. Unethical yun. Kaya ang magtatanggal sa kanya, yung kapwa niya mga senador. Senate Ethics Committee i-recommend sa plenary. Kasi hindi naman siya pwedeng tanggalin ng ombudsman. Yun na nga yung problema sa ombudsman. Ang pwedeng gawin lang ng ombudsman mag-recommend kasi hindi saklaw ng ombudsman ang members ng Congress. Hindi nila saklaw. Ang pwedeng gawin ng ombudsman mag-recommend kung ano man ang dapat gawin. Pero ang magde-decide kung tatanggalin siya si Marcoleta sa Senado, yung Ethics Committee ng Senado. At saka yung pagkatapos magre-recommend ng Ethics Committee kung tatanggalin siya sa pagkasenador, didesisyonan ng plenary. Pero magsisimula yan sa recommendation ng ombudsman. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, yan ang mangyayari dyan. Anyway, hintayin natin, kalampagin natin lagi ito.
pagkakaano na ito, panahon na rin mapanagot si Marcoleta sa ginawa niyang ito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.